Magandang araw, ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong November 19. Ano ang kahulugan ng Yahweh Chidkenu Names of God series na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Jeremiah chapter 23 verse 6. Sabi po ay, "And this is the name by which he will be called, the Lord our righteous Savior." Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangalang Yahweh Chidkenu, the Lord our righteousness. Sa context ng Jeremiah, grabe na corruption sa bansa nila. Mga leaders, kings, priests, hindi na sila gumaganap ng tama sa kanilang mga tungkulin. Ginagamit nila ang kanilang mga posisyon para sa sarili ng nilang kapakanan. Kaya through the prophet Jeremiah, nangako ang Diyos ng isang righteous branch mula sa line ni David, isang hari na hindi tulad ng mga corrupt leaders ng Israel. Ito yung Mesias. Siya yung naging tunay na hari na may dalang righteousness, justice at wisdom. At ang pinapaganda dito, hindi lang siya righteous para sa sarili niya, kundi tayo mismo ang tinatawag niyang righteous dahil sa kanya. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, si Kristo mismo ang naging righteousness natin. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He became sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ibig sabihin, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil deserving tayo, hindi dahil perfect tayo, kundi dahil sa ginawa niya. First teaching, the nations of Israel was ruled by corrupt leaders. Grabe talaga yung spiritual climate ng panahon ni Jeremiah. Yung mga hari, imbes na mag-lead ng may takot sa Diyos, sila pa ang nangunguna sa injustice. Parang reflection din yan ng mundo natin ngayon. Maraming leaders na abusado, selfish at hindi godly. But here's the reminder, kahit gaano kakurap ang tao, hindi nagugulat ang Diyos. Siya pa rin ang may final say. Second, the righteous Messiah is God's only solution. Kaya hindi naglagay ng Diyos ng mas mabait na tao lang, hindi slightly better leader. Ang solusyon niya ay isang Messiah na perfect ang righteousness. Kasi ang problema ng tao ay hindi the only one who can fix that. The only one who can fix that is Jesus Himself. Siya ang Yahweh Chidkenu natin. Siya ang righteousness na wala tayo. Panguli, the world is God's house with His own rules. Since siya ang gumawa ng mundo, siya rin ang may standards, at yung standard niya ay righteousness. Pero dahil hindi natin kayang abutin, binigay niya mismo ang righteousness na kailangan natin, na parang sinabi ng Diyos, ito yung requirement, alam kong hindi mo kaya ako na ang gagawa para sa iyo. At dahil dun, bilang believers, hindi tayo nabubuhay out of fear, but out of gratitude. Hindi tayo nag-obey para maging righteous. Nag-obey tayo because righteous na tayo in Christ. Yun lang.